Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Para dun sa mga nagtatanong na naka-Aerox, paano daw kalasin yung head? So tama-tama, meron tayo ditong Aerox version 2, nakakabitan ng mini driving. So no choice, tatanggalin natin tong cowling dito sa ating sa may manibela, dito sa may handlebar. Kasi diyan tayo magpapadaan ng wire. So ayan, so tuturuan ko kayo mga bro kung paano kalasin yan. Okay, so ayan, bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. So yung mag-upload po tayo ng mga panibagong video. So tara. Isang mabilisang video lang mga bro, So ang tatanggalin nyo dito, ito, isang bolt, isang screw, tapos may push pin yan, bali kabilaan po yun. Tanggalin muna natin. Ayan, dalawa, push pin. Kita nyo yan, ito, malabo lang camera natin. Palinawin natin. Ayaw na maglinaw. Ayan, yan. Malabo talaga mo, pasensya nyo na. Ito. Dalawa. Tapos kabila, ito, tatlo, at saka apat. Dalawang screw, dalawang push pin. So yan lang yung tatanggalin natin dyan, okay? So tanggalin muna natin. Kung sakali man tuluyan. Dilaw pa. Tulog. Yan mga bro. So kapag natanggal yun na, saka pala baka mali pa kayo eh. So ito kasi yung tinatawag na push pin. So paano ba tanggalin to? Una, ang gagawin nyo dito mga bro, tusukin nyo muna to. Tapos diba, tusukin nyo muna yan. Lulubog po yan, parang ganito. So hindi ko pala napakita sa inyo kanina. Kung gusto nyo tanggalin to, tusukin nyo to. Yan, pag tinusok nyo, lulubog po yan. Saka nyo hugutin to. Kasi pagka once na nakaganyan yan, malaki po ito. Yan, so matatanggal nyo yan, pero possible siyang masira. Okay, ganun lang yung pagkakalas nyan. Ngayon, kapag nakalas nyo na yan mga bro, ang unang gagawin nyo dyan, madali na to. Apat lang naman, diba? Apat lang yung tinanggal natin. Dalawang Philip, dalawang push pin. Pagka nakalas nyo na to mga bro, kahit wala kayong tools dito, kaya natin kamayin to. Pero mas maganda kung meron ko yung plastic na pangtanggal, daanan nyo lang dito. Pero kung wala, ganito lang. Ingat nyo lang to sa ilalim. Tapos diinan nyo to, makakalas din yan mga bro. Gano. Ngayon, pagka matigas, kasi ngayon lang to makakalas, gamit nyo ng maliit na flat screw, daanan nyo dito mga bro, para mahiwalay. Ayan, okay. Ito, nahihiwalay na. Pag nahiwalay nyo yan, diretso na yan. Ayun nakakatakot lang yung sound nya. It sounds like crack. It sounds like crack. So, ito kasi mga bro, meron niyang, ayan tanggal na nga hinawakan ko lang, natanggal na Ito, papakita ko sa inyo yung pinakalak niya para makita nyo rin. Ayan ayan, ito yung ating cover. Ito yung tornilyo, meron siyang isang butas dyan, nakapasok pa yun siya dun, kaya siya naglalak. Yun lang yung nagpapahirap dyan. Ayan ito yung ating lock. Tapos may isang butas na maliit. Yung butas, may nakasampayan dyan na parang ganyan. Yung pinaka-stopper niya at lock. So dito, ganun din naman kapare siya ng ibang mga motor. Yung lock, ayan yung mga lock. Yan yung tatanggalin nyo lang. So okay na yan, ganyan na lang yan. So check natin yung knuckle bearing. Kasi ito mga bro, i-condition po natin. Linis tayo ng panggilid, regrease. Tapos baka kayahin pa ng oras throttle body. Kasi sa 13 po,
ano ba yon, sa 13, ngayon darating na 13 ay may biyahe po ito ng Bicol. So meron din tayong tutorial sa Aerox kung paano kalasin yung buong fairings niyan. Version 2 po ito sa version 1 magkaiba kasi sila. Magkaiba sila ng design kung paano kalasin yung fairings ng version 2 at saka ng version 1. Sa version 1 natatanggal yan ng buo, sa version 2 unahin mo muna to. Itong sa kabilang pakpak. Kung gusto nyo panoorin yon, meron tayong video nun sa YouTube kung paano kalasin yan. Okay mga bro, so ganun lang po yung pagkakalas ng ating fairings dito sa Aerox version 2. So pasensya na kayo, medyo napahaba yung video natin pero may clip pa yan, ano. So sana nakatulong sa inyo. Doon sa may mga tanong pa kung paano makalasin yung ibang fairings, message lang kayo mga bro kasi sisend ko sa inyo yung link ng ating video para madirect kayo doon sa video kasi medyo madami-dami na yung video natin sa YouTube, baka mahirap hanapin. Minsan kasi hindi ko natatitilan ng maayos kaya minsan nahihirapan yung iba. Yan, lalong-lalo na dun sa mga wirings ng CDI. Halos lahat ng motor mga bro ay nagawan ko na ng wiring ng CDI. Yan, kagaya niyan, humaba na yung video natin. So sa ngayon, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi mga bro.